Mga ka-Master Bobby, gusto niyo ba magtanim ng dragon fruit pero maliit lang yung budget para magsimula, no? At magtanim ng dragon fruit. So, napakita ko sa inyo yung aking paraan at kung anong poste na aking ginamit para malaman nyo kung magkano ang cost ng isang poste, no? Ngayon pa yung natin mga Master Bobby. Okay? So, panoorin nyo itong video. Okay mga ka-Master Bobby. So, ito yung ginawa kong steel reinforced sa loob ng aking concrete na poste, no? So, ginawa ko ay bumili ako ng round bars, no? Ito ay 10 mm na round bars, no? Mga ka-Master Bobby. At saka, ginawa ko ay nag-welding ako para matibay yung ating steel reinforced sa gitna. Okay, so after that, ginawa ko ay gumawa ako ng ng base ng dragon fruit, no? Ng poste ng dragon fruit. At saka pinatigas natin before nating buhusan ng hinahalong konkrito. Okay, so ito na yung Okay, so ito na yung kalabasan niya, mga Master Bobby. After a week, no? Pag during period ng ating konkrito, ito na siya. So pag binao natin hanggang dito, mga 1 foot, matibay na yan. So yan yung ating ginawang poste para makatipid tayo. So mga ka-Master Bobby, ang estimate ko lang nito sa isang poste ay nasa 150 pesos, no? Yung estimate ko na gasto sa paggawa ng poste ng dragon fruit. Okay, so ito na siya. Master Bobby, ito yung mga ginawa ko. Mayroon pa akong pan. Ginawa ko ito, no? Ito yung yung formas niya. Hinati ko yung PVC pipe sa dalawa at saka inilagay dito sa loob ng steel reinforced, no? Mga steel reinforced natin. So yan yung technique natin at saka bubuhusan natin ng concrete na cement. Okay, so yan mga ka-Master Bobby. I hope na may tunan kayo. So ito na yung kalabasan niya, mga ka-Master. Okay, so ito na siya mga ka-Master Bobby. Ito ay nasa 1 year old na. So kung tingnan nyo, medyo may hindi masyadong mataas. Para pag kumapruning tayo, maaabot natin o makikita natin yung mga damage sa stem, no? Mga ka-Master Bobby, so yan na yung setup na aking ginawang poste sa aming dragon fruit, no? So yung poste na ginawa ko ay pinatungan ko ng GI pipe sa itaas, no? Para sa yung kakapitan at itali natin yung mga akyatan ng ating mga dragon fruit, no? So yan yung naisip kong set up para maka-less tayo o maka-reduce tayo ng gastos sa paggawa ng trellis ng ating mga dragon fruit. So mga ka-Master Bobby, so kung titingnan nyo, maganda yung setup na yan kasi maraming itatanim sa
hili o hanay ng ating mga poste. Okay? So, I hope mga Kamaster Bobby na may natutunan kayo. Kung gusto nyong magtanim, no? Magsimula magtanim ng dragon fruit, titingnan nyo lang o panoorin nyo o follow nyo ang aking mga videos na in-upload. At I hope na ma-inspire kayo at na magsimula kayo na magtanim at after a year o ilang taon, mag-harvest kayo at mag-aani ng mga dragon fruit. So, magandang araw sa inyong lahat mga Master Bobby. God bless po. Maraming salamat sa inyo.